Nakalulungkot ka, Coffee, na pangyayari ang naganap po dyan sa Japan matapos po tumama ang napakalakas na lindol. 7.6 magnitude na lindol, ka Coffee. Medyo hindi ito biro, ha. Malakas po ito at ang administrasyon natin, si Pangulong Bongbong Marcos, ay nagpahayag na po siya ng offer, no, na tulungan ang gobyerno po ng Japan. Alam naman natin na resilient ang Japan. Alam natin na mayaman ang Japan, pero in this time, no, na medyo malaki po ang pinsala sa kanilang mga lugar, at ongoing pa po yung recovery and rescue operations, parang ang pag-o-offer ng helping hands, malaking bagay po yan sa isang administrasyon. In the first place, napakarami pong tulong na ibinigay sa atin ng Japan. At actually, malaki rin po ang ating utang na loob dito sa Japan dahil sa kanilang assistance, iba't ibang klase ng assistance sa Pilipinas. Kaya maganda po itong naging move ni PBBM na i-offer po ang ating resources, i-offer po ang tulong na kayang ibigay ng Pilipinas. Bagamat hindi tayo ganoon kayaman, no? Importante nakatutulong din tayo, at hindi lang naman yan a matter of help, no, yung mensahe na ihahatid nito sa gobyerno ng Japan, no, na nandito po kami para tulungan po kayo sa mga ganitong klase ng sitwasyon. Sa balitang ito ng Inquirer.net, Bongbong Marcos, Philippines offers assistance to Japan after massive quake. Kung mapapanood ninyo yung videos, no, matindi talaga yung mga videos eh. Kung nakita nyo na yung video ng parking lot na umaalog-alog yung parking lot, no? Pero kung makikita nyo rin, yung mga tao, may mga lugar na mga nagpapanik, pero yung iba tahimik lang, no? Tahimik, hindi ganoon ka as compared sa ibang nationalities na pag may mga insidente ganoon, may ingay, no? Medyo sanay na ang Japan dyan dahil madalas po ang paglindol dyan, pero itong nangyari po na 7.6 magnitude, medyo malakas po ito. Nung tayo po ay nandiyan dyan sa Japan, noong 2017, 1 month din tayo dyan, you know? Parang napapadalas yung paglindol dyan. Pero kumbaga, basic na yan sa mga Japanese basic na sa mga Hapon. Kasi madalas na nililindol sila. Pero hindi ganoon kalakas. Yung nangyari kasi ng New Year 7.6, medyo malakas po talaga itong tumama na ito. Sa balita kanina, 43, more than 43 na po yung casualty o yung binawian po ng buhay dahil po sa pagtama ng lindol na ito. And maswerte po ang Pilipinas kahit papaano, wala pa pong Pilipinong naitalang nasa wake dahil po sa malakas na paglindol. Samantala, si Pangulong Bongbong Marcos po ay nagpahatid po, nag-offer po ito ng assistance sa Japan matapos nga po itong malakas na paglindol sa mismong araw ng bagong taon, January 1. At least 8 people were killed in the magnitude 7.6 earthquake that triggered tsunamis in the Ishikawa region dyan po sa Japan. Sa balitang ito, ka-coffee, medyo unti pa lang yung casualties. Pero bago tayo mag-live, chinek natin ang international media, no, nasa 40 plus na po yung casualty at marami pa rin po ang mga nawawala. Sabi ni PBBM, we are in close collaboration with the Japanese government to secure the welfare of our kababayans who thankfully remain unharmed. We have made the offer to assist in any way that we can. Ang importante ngayon yung search and rescue, no? Mabilis lang naman makapagpadala agad dyan. Nakalulungkot pa. May naging insidente pa na nangyari dyan sa kanilang airport, no, sa Haneda, no? Kung nakikita ninyo, bumunggu pa itong jet na ito sa isang Coast Guard asset, no, na tutulong sana sa mga biktima ng lindol. Very resilient ang Japan. Alam niyo naman yung ka-coffee. Kung may mga ka-coffee tayo na nasa Japan, alam niyo naman kung paano mag-recover ang Japan. Mabilis lang po yan. In a matter of week, yan, recovered na po ulit yan. Naitayo na yung mga dapat maitayo, na linis na yung mga kalsada. Ganyan kabilis ang Japan. Kasi kung matatandaan ninyo, previous incidences, no, yung tsunami na tumama, no, yung mga relief items mga damit, nandiyan yan. Pero hindi sila nag-hoard Yung ang mga Pilipino kasi, aminin na natin, no, pag may mga relief gusto natin makuha karamihan. Pero sa kanila, kung ano lang yung kaya at kung ano lang yung kailangan nila, yun lang ang kukunin. Proven yan sa kultura ng mga Japanese. Mabilis ang kanilang recovery. Definitely, marami silang pera. Mabilis lang po yung pondohan yung mga recovery doon sa mga infrastructures na nasira, etc. Pero ang ating pong pakikiramay sa mga biktima po nitong malakas na paglindol, at ang ating hiling dito ay mapabilis po ang recovery, no, at mahanap pa yung ibang mga na-trap. So ngayon medyo alanganin na rin, sa bagay 2 days pa lang din naman, for sure may mga mare-recover pa rin dyan, at sana wag na pong tumaas yung bilang ng mga nasawi o yung casualty natin dito sa malakas na pagtama ng lindol na yan dyan po sa Japan. Ating pong panalangin. Lakas ng lindol doon, andun si Banat Bay at si Mocha, sabi ni Hernan Evangelista. Joke yan, Joke yan, sabi ni Hernan Evangelista. Sana manalo si Dr. Willie Ong dapat, no?
Veronica 1218, PBBM, the best president, mabuhay ang Pilipinas. Ito po ay isang nagmula sa isang OFW dyan po sa Qatar. Normal lang ang lindol sa Japan, sanay na sila dyan, sabi ni Ernan Evangelista. Oo, ka-coffee, sanay na sila dyan, no? Pero hindi ganyan kalalakas. Ito kasi malakas talaga ito eh. Na-experience na rin natin dyan yung lindol, parang basic lang din sa kanila, no? Pero hindi ganun kalalakas. Pero ito kasi ibang klase ito. Play for Japan, sabi ni Mike Tebaisa. O, yun na lang ang magagawa natin as of the moment, no? Shofi, let's pray for PBBM. Exactly. Thank you, thank you. Edgar Casimiro, happy viewing po sa inyo. Kay Rodolfo Adriano, kay Francisco Hernandez Jr., kay Alex Bonostro. Shoutout po sa inyo. Kay David Mangrubang, happy viewing po sa inyo. At sa lahat ng ka-coffee natin, nakikinig na sa Facebook. Oy, ka-coffee, baka hindi pa po kayo naka-follow. Hindi pa po kayo naka-subscribe sa ating Facebook page. Kaya pasuyo na lang ka-coffee, click lang po yung follow at i-click lang po ang like no Facebook. At kung nasa YouTube po kayo, i-click lang po ang subscribe. Alright, ako pansamantala muna magpapaalam sa inyo ngayong gabi ka-coffee January 2. Maraming salamat sa pagsama sa akin. Kita-kits ulit tayo tomorrow ha ka-coffee, ating live stream. Alas 10 po yan ng gabi. As much as possible kung kaya natin araw-araw. Alas 10 po ng gabi. Yan, tutok lang po kayo. Nasa YouTube po tayo. Nasa Facebook po tayo Monday to Friday. Alas 10 po ng gabi ang ating live. Pag-usapan natin mga political issues na nagaganap po sa bansa. Yan, mga ka-coffee natin na bago pa lang sa ating channel. Welcome po kayo dito sa ating tahanan. Alright, good night everyone. Ma'am Nilda Galvez, thank you. At good night po sa inyong lahat sa mga nakatutok sa atin. Paalam po sa inyo, ingat po kayo. Nasaan man po kayong panig ng daigdig. Goodbye everyone.